Pinatasan ko ang ating mga investigador na i-recreate yung crime scene. Recreate. Ibig sabihin, para ma-analyze natin kung bakit yung mga nakaupo dito namatay instantaneously at saan nakaupo yung tatlo pa na dead on arrival nung dumating sa ospital. Pangalawa, ano yung uri ng mga injuries ng nasa likod? Kasi an explosive has equal force in all directions. No? So bakit dito mas malakas ang puwersa na namatay ang mga tao sa likod at saka sa tabi, hindi namatay agad-agad. Unless it is a shaped charge. Pagka shaped charge yan, ang ibig sabihin yan, may alam si explosives kung sino man ang gumawa nito. Kasi hindi madali gumawa ng shaped charge versus yung pagsabog lang na hinayaan na sumabog in all directions. No? Pangatlo, malalaman natin sa pagre-recreate ng crime scene, sino nakaupo saan at ano yung injuries ng bawat isa. So malalaman natin kung ano sino ba yung tinutukoy o sino ba yung tinatarget nito. Panggulo lang ba ito or merong tinatarget itong pagsabog nito. So ibig sabihin ay malayong-malayo pa ang mararating itong investigasyon na ito. Marami pa silang dapat na gawin. I-interview nila lahat ng mga waiters, lahat ng mga servers, lahat ng mga customer, pati yung mga sa kapitbahay ng mga restaurant, i-interviewin din nila. Nang sa ganon ay ma-recreate nga natin, no? Magawa ulit kung ano yung crime scene na yun, sino nakaupo saan, anong nakita nila, i-jive natin yan sa CCTV at saka sa eyewitnesses at iba pa. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng mas kompletong pagtingin sa ano talaga nangyari dito. And from there, we can backtrack on anong motive nito. Anong dahilan na nagkaganito? Sir, will you reprimand the owner of the restaurant na nagpalinis ng crime? You know, let's just leave that the way it is. That is a procedural lapse which may or may not have an impact on the investigation. So hayaan na lang natin. Pero hindi dapat na clear na itong crime scene. Ganito kabilis. And General Digoy will take care. Okay? Thank you very much.